Dear Papa Dudut Stories, marahil lahat naman po tayo ay nasubukang magtiwala at masira dahil sa isang tao na walang ibang ginawa kundi ang siraan at saktan ka patalikod. Lahat tayo ay kapag nakikwentuhan ang barkada ay laging masaya. Nawari mo ay lahat sila ay totoo sa iyo. Hindi ko po nilalahat na lahat ng kaibigan ay pare-pareho, ngunit may isang bukod tangi sa circle of friends na masaya pala kapag bumabagsak ka. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Chikoy at kasalukuyang nakatira sa Pangasinan. At sana ay mapakinggan ninyo ang aking kwento. Ang kwento ko sa kaibigan at sa tatay ko. 10 years old pa lamang ako at 9 years old ang kaibigan ko ay talagang malapit na po kami. 1 taon lang ang agwat namin. Pareho pang Virgo at magkasunod lang din ang birthday namin, Papa Dudut. Grade 4 kami nang maging malapit na magkaibigan. Tumigil ako ng 1 taon sa pag-aaral, Papa Dudut, dahil tinulungan ko ang aking mga magulang sa pagsasaka. Ang bukid ang nagturo sa akin kung paano magsipag sa buhay. Doon ko po natutunan lahat ng mga bagay na hindi ko pa dapat ginagawa sa bukid dahil bata pa lamang ako. Ngunit dahil sa hirap sa buhay at kagustuhan kong matulungan ang mga magulang ko, ay sinantabi ko muna ang aking pag-aaral. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nasa edad na 26 at 25 na kaming dalawa. Ang daming mga nangyari sa aming buhay mula pagkabata at hanggang sa ngayon. Kasama na rin dyan ang glow up naming pareho. Hindi naman sa pagmamayabang, Papa Dudut, ay pareho kaming may itsura. Pareho din kaming lapitin ng mga babae noong high school kami. Nasa section 2 ako noon at nasa section 26 naman siya. Kung tutuusin, Papa Dudut, ay mas matalino ako kesa sa kanya. First honor ako nung elementary at siya naman kahit anong certificate ay wala siyang nakuha. Second year high school ako nung magumpisang magkaroon ng girlfriend. Ang first love ko, Papa Dudut, ay si Margo. Si Margo ay nasa section 1 at nasa section 3 naman ako. Bumagsak ako ng 2.80 sa average ko kaya naging section 3. Ang kaibigan ko naman ay nasa section 26 pa rin. Tinuturuan ko siya sa math, Papa Dudut, maski na rin sa English at science, ngunit sadyang mahina talaga ang kanyang ulo. Magmula noon, Papa Dudut, ay magsimulang umabsent. Madalang siyang pumasok sa school namin, lulubog at lilitaw kung sabihin. Nagtagal naman kami ng 7 buwan ng GF kong si Margo dahil mas priority ko ang pag-aaral at pagkatrabaho sa school na pinapasukan ko. Oo, Papa Dudut, nagtatrabaho ako sa advisor ko bilang tagalinis ng room niya, tagadala ng mga gamit niya at tagasulat sa pisara. Minsan na rin akong nahirapan ng sobra dahil sa sitwasyon ko na halos parang ayaw ko nang umuwi ng bahay dahil sa layo at ang mahal ng pamasahe. Sa 8 pesos na pamasahe noon, Papa Dudut, ay hirapang ibigay ng mga magulang ko. Naranasan ko tuloy maglakad mula bahay hanggang paaralan. 3 kilometro ang layo ng pamantasan na pinapasukan ko. 4th year high school na ako, Papa Dudut, at hindi na nag-aral ang kaibigan ko. Binagsak niya ang lahat ng subjects niya noong 2nd year kami. Naawa ako sa kaibigan ko, Papa Dudut, pero maski ako ay wala naman akong magagawa. Kaya ang ginawa ko na lamang ay linggo ng hapon ay nagpupunta ako sa kanila upang ituro sa kanya ang mga napag-aralan ko. Pareho po kaming bisexual at pareho ding may sariling partner na katuwang namin sa lahat ng problema sa ngayon. Live-in kami ng partner ko at live-in din sila ng partner niya. Sa Taft kami nanunuluyan ng partner ko, sila naman ay sa Mandaluyong. Taong 2017, nasa Taguig ako at nasa Makati siya for job ata. June 2017, doon na lang niya nalaman na nasa Maynila na rin ako. So lagi siyang tumatawag, umaabot pa kami ng alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw, magsisimula ng alas 10 ang usapan. Ako naman sa sobrang pagkamiss ko sa kanya, hindi ako nagsasawa sa pagkukwento. Marami siyang sinasabi na kung ano-ano sa akin. Ang funny nga kasi alam mo yun, akala ko hindi na siya magkukwento sa akin.
Hi Bes, kumusta ka na? Grabe, miss na kita Bes. Bakit di mo naman sinabi sa akin na nandito ka na sa Maynila? Tanong niya. Sorry Bes, busy lang ha, at saka biglaan din kasi sagot ko. Ayos lang yon, walang problema. Pero teka, saan ka nga pala sa Maynila? Kung hindi ko pa malalaman kay JR, hindi mo sasabihin sa akin ha? Inis niyang sabi. Nasa Taguig ako, dito ako tumutuloy. Paano nalaman ni JR na nandito ko, hindi kami nag-uusap? Gulat kong patanong sa kanya. Sa sobrang dami naming napag-usapan Papadudot ay naubusan na kami ng mapag-uusapan. Umabot na kami ng madaling araw. Lumipas ang ilang araw at ilang buwan ay nagkita kami along EDSA. Kumain kami doon, treat daw niya. Parang nahiya ako kaya nag-ambag naman ako. So ang sabi niya, siya na lang daw ang bahala. Hindi na lamang ako nagsalita pa kasi ininsist talaga niya. Binalik ko na lamang sa luma kong purse yung money. Akala ko noong mga nakalipas na araw na pagtawag niya sa akin tapos na ang lahat ng kwento niya. Pero hindi pa pala. Ang dami-dami na naman niyang naikwento sa akin at hindi naman ako nagsawang makinig sa kanya. Dahil nga tunay niya akong kaibigan, nakinig ako sa mga kwento niya at nagbigay din ako ng kaunting advice para sa problema niya. Halos sa 4 hours naming nagsama ng araw na yon ay parang 95% ng kwento ay sa kanya at 5% naman ang sa akin. Ang lala no? Pero hindi na ako magtataka, talagang ganun yon. Elementary pa lamang ay madaldal na talaga siya. Habang naglalakad kami sa hallway ng mall ay sobrang ingay niyang tumawa. Ako nga nahihiya para sa kanya. Ang laki ng pinagbago niya. Hindi siya ganong kaingay dati pero nagbago ang ihip ng hangin sa ngayon. Pagkatapos noon ay lagi na lang ulit kaming nag-uusap. Lagi siyang tumatawag at minsan gusto ko na lamang din sabihin sa kanya na may ginagawa ako at mamaya na lang siya tumawag. Ngunit dahil sa sobrang kilala ko siya, malit na bagay ay big deal sa kanya at baka hindi na lang ako kausapin bigla. Year 2018, January. Nasa may Balete Drive, Quezon City na ako noon sa tita ko. I was there for only 2 months kasi lilipat sila ng bahay sa Parañaque and I insisted na tumulong sa paghahakot. 6 p.m. ng gabi ay bumisita siya doon. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na nandun ako, nagtanong pala siya sa ate ko. Kasi hindi na raw ako nag-text o nag-chat. Active na naman ako noon sa Facebook pero nakahide lang sa kanya ang mga post ko. The reason is nakukulitan ako sa kanya and I don't know why. Parang may something na. Parang nandun na yung bragging. After that night and after ng paghahakot, sa Pasay na ako dumiretso at doon na tumira sa pinsan ko. Pinagsabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho. Mula din na nagkita kami sa Quezon City ay hindi na ulit kami nagkita pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-uusap namin sa isa't isa. Hanggang sa magkakatapusan ng Abril, umuwi ako ng probinsya dahil fiesta ng aming barangay. Umuwi din pala siya. Nagkita ulit kami ng mga panahong nagkakasama kaming dalawa ay hindi ako nakakapagkwento and that time, ako na yung pinagkwento niya. So nagkwento ako. Lahat nga kinuwento ko tungkol sa buhay ko at doon ko na rin nasabi sa kanya na may partner ako. No more, no less at nagulat siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may jowa ka na pala, Bes? Tanong niya. I want to make it private at bala ko talaga na huwag ipaalam muna sa kahit na sino pati sa pamilya ko. Hindi pa nga ako nagsasabi sa kanila Sagot ko. Ayan ba talagang mahal ka niyan, Bes? Baka naman paglaruan ka lang yan ha? Tingnan mo kami ni Jasper. Tumagal na kami ng 9 months kasi alam kong mahal niya ako. Alam ko naman at nararamdaman ko na mahal niya ako. Kasi kung hindi niya ako mahal, kahit 2 months pa lang kami, bakit na niya ako pinakilala sa pamilya niya, sa mga friends niya at sa mga katrabaho niya? Sapat na yun sa akin. Hindi ko na siya pinag-iisipan na walang magandang maidudulot ang relasyon namin. At isa pa, gusto na niya akong patirahin sa kondo niya. At dahil ayoko muna, hindi muna ako pumayag sa gusto niya. At buong puso naman niya itong tinanggap, ang sabi ko. Buti ka pa, Bes, pinakilala ka na sa pamilya. Ako kasi kahit isa man lang sa mga kaibigan o family niya, hindi pa ako napapakilala Kahit nung bumisita sa bahay yung pamangkin niya, pinakilala niya akong business partner niya. Nakakainggit ka naman, ang sabi niya.
At baka ikaw ang hindi niya mahal. Noon naman ay tumawa kaming pareho. Baka naman kasi hindi pa nagsasabi ng totoong pagkatao niya at baka hindi pa siya handang magpakilala. Wala pa siguro yung lakas ng loob para sabihin sa malalapit sa buhay niya. Kaya mo na lang muna, ang importante nandyan siya para sa'yo, dugtong ko. At gaya nga ng pag-uusap namin sa telepono ay umabot din kami hanggang madaling araw sa pakikipagkwentuhan. May first week bumalik na ulit ako ng Maynila habang nag-aaral pinagsabay ko ang pagtatrabaho. Siyempre ikaw ba naman ang pumasan sa mga kapatid mo at magulang mo plus may anak ka na nangangailangan ng gatas at diaper. So ayun, nag-ipon-ipon ako for them and especially to my son. Oo Papa Dudut, may anak na ako. 3 taong gulang at tinanggap naman siya ng partner ko. June 2018, sinabihan ko ang best friend ko na dadalo kami sa isang Pride Month ng partner ko. Niyaya ko siya at isama niya ang partner niya dahil isasama ko din ang partner ko para na rin makilala niya in person at hindi na lang puro laging kwento. Pagkatapos ng marcha na yon ay napag-usapan namin pumunta ng Makati para uminom at para na rin makilala ko ang partner niya. Dahil sa totoo lang ay hindi ko pa nakikita o nakikilala ang partner niya. Pumunta ako sandali sa banyo, pagbalik ko ay nag-uusap sila. Inayaan ko na lamang dahil baka nagtatanong ang partner ko sa kanya tungkol sa akin upang mas lalo pa niya akong makilala. Ngunit iba ang aking inakala. Uuwi na sana ako ng Pasay ngunit sinabihan ako ni Miyong na sa kondo na lamang muna ako matutulog. Pag-uwi namin ng bahay ay doon na lamang ako tinanong ng partner ko. Tunay mo bang kaibigan si BJ? Nagtaka ako sa tanong niya. Oo naman, bakit mo naman natanong yan? Sagot ko. Wala naman, mag-ingat ka lang dahil sa panahon ngayon napakaraming plastic sa paligid, ang sabi niya. Hindi na lamang ako sumagot dahil baka kung saan pa makarating ang usapan namin. Hindi ko na lang pinansin yon Papa Dudut at humiga na lamang ako sa pagod at dahil din sa kalasingan at di ko na namalayang nakatulog na pala ako. July 2018 medyo okay na yung naipon ko. Ngunit lumapit sa akin si BJ, humingi siya ng tulong. Kesyo kailangan daw niya na mag-unwind sa Cebu, kesyo ganyan kasi depressed daw siya. Umiram ng pera, ang sabi ibabalik naman daw niya kaagad kapag nakabalik na siya ng Maynila. I trusted him. I lend him money, best friend ko humingi ng pabor kaya tinulungan ko naman. Mahirap kaya yung depression na yan lalo na't nasubukan ko na. Hanggang sa nakabalik na siya, hindi ako naningil, nahiya akong maningil. Naranasan ko na rin kasi yung maningil na mapapahiya ka lang. So hinintay kong magkusa hanggang noong August 2nd week nagkaproblema ng sunod-sunod sa bahay. Naputulan kami ng kuryente at tubig, nagkasakit ang tatay ko kaya naningil na ako sa kanya. Sorry ha, pero kasi may emergency sa bahay. Yung tatay ko kailangan ng maintenance at wala akong sapat na pera ngayon. Sumabay din ng tubig at kuryente. Meron na ba yung 15K na pinahiram ko sa'yo? Kailangan ko talaga, Bes. Pagkukumbinsi ko. Hala, Bes. Wala pa sa ngayon. Sorry, Bes ha. Sorry talaga. Kapag meron na ako, ibibigay ko sa'yo kaagad-agad. At sana gumaling na si Uncle, ang sagot niya. Hindi ka ba pwedeng lumapit kay Jasper muna? Kasi, Bes, kung hindi ko naman talaga kailangan, hindi naman kita pipilitin ngayon. Pagpupumilit ko. Alam mo Bes, kung meron lang sana ako ngayon kahit na hindi ka na maningil ibibigay ko na sa'yo. Pero ano din ang magagawa ko kung wala muna sa ngayon? At kung lalapit ako kay Jasper, ano na lang ang sasabihin ko sa kanya? Na humiram ako sa'yo ng 15,000 at naniningil ka na dahil kailangan mo? Kakabigay nga lang niya sa akin nung nakaraang araw dahil pinadala ko sa probinsya. Sarcastic niyang sagot. Umalis na lamang ako Papa Dudut dahil medyo napahiya na ako at wala na akong mapapala. Medyo naawa ako pero mas nakakaawa ang sitwasyon ko. Kaya ang ginawa ko, lumapit ako kay Miyong para lamang may padala sa amin dahil wala na akong ibang malalapitan. Miyong, pwede ba akong humiram muna ng 10,000? Ipapagamot ko kasi si tatay at naputulan din kami ng kuryente. Pagmamakaawa ko. Sige, ngayon na ba love? Padala na natin. Agad kaming tumungo sa padalahan para maipadala na kaagad ang pera sa probinsya.
Nabawasan sa wakas ang problema ko kasi naipagubot na yung tatay ko at nakabayad na kami ng kuryente at tubig, and good thing ay may pambili pa ng grocery nila at gatas at diaper ng anak ko. Love, salamat ha. You saved me. 10K lang naman yung hiniram ko pero dinagdagan mo pa, ang sabi ko. Love, okay lang yon. Ang importante dito, maipapagamot mo na si tatay at makakabayad ka na ng bills. Tsaka yung dinagdag ko para kina nanay at sa anak natin. Pagkasabi niya na may halong paglalambing. Hindi ko lubos maisip na ganito pala talaga kabait ang partner ko. Totoo nga ang sabi ng pamilya niya. At hindi ang pera niya ang habol ko kung bakit minahal ko siya, Papa Dudut. Minahal ko siya dahil tanggap niya ako at mahal niya ang pamilya ko. Makalipas ang ilang buwan, hindi pa ako kinausap ng best friend ko. Kaya naglakas loob ako na puntahan ulit siya sa kondo nila. Kumatok ako ng 5 beses at akmang kakatok pa ay biglang bumukas ang pinto. Bes, bakit parang hindi ka na ata namamansin, ang sabi ko. Pinapasok muna niya ako, Papa Dudut, bago siya sumagot. Hindi bes busy lang kasi sa negosyo. Kaya tingnan mo, ang daming labahan. Dito lang yan sa building na yan. Yung iba na i-deliver na sa isang tao ko sa kabilang building. Siya nga pala, kumusta? Si Uncle okay na ba? Pagtatanong niya. Laundry ang negosyo nila ni Jasper, Papa Dudut, kaya marami daw sa kanila ang nagpapalaba. Okay na siya. Lumapit ako kay Miyong, naglakas loob at kinapalan ko ng mukha ko sa kanya. At buti na lang at tinulungan niya ako kaagad, sagot ko. Bes, nandito ka ba para singilin ulit ako? Pasensya ka na ulit ha, wala pa ako maibibigay sa'yo. Tight lang talaga at ang daming gasto sa probinsya. Hindi bes, naintindihan ko naman. Nagpunta lang ako dito para kumustahin ka. Nag-text ako sa'yo pero hindi ka naman nag-reply. Kaya nagpunta na ako dito. Anyways, nagdala ko ng cupcakes. Homemade yan. Gawa ko yan bes, tikman mo. Mukhang masarap nga bes ha, thank you ha. Sakto, gutom na rin ako. Makalipas ang 1 taon, Papa Dudut, mula nang pinuntahan ko siya sa kondo nila hanggang sa nag-lockdown, nagstay muna ako dito sa probinsya upang maayos ko ang mga papeles na kakailanganin ko para makasunod sa ibang bansa after ng graduation ko dahil nandun ang partner ko. Pinatawad ko na ang best friend ko, Papa Dudut, dahil humingi ng sorry. So parang ang nangyayari kapag magkasama kami, parang ang lumalabas na wala siyang inutang sa akin kasi nandun pa rin yung closeness namin. I never felt na magkakaroon ng pagkailang sa kanya. Kaya kapag magkasama kami, kwento dito, kwento doon, baho ko, baho niya. Nagtiwala ako sa kanya, nandun yung buong pagtitiwala ko. Hanggang sa nitong August lang, Papa Dudut, saktong birthday ko, inaway ako ng tatay ko dahil nahuli namin ng mga kapatid kong nang bababae siya. Bilang panganay na lalaki, pinagtanggol ko ang nanay ko. Laging naghihinala ang nanay ko sa tuwing nakaharap na ang tatay ko sa cellphone niya. At tama nga naman talaga ang nasa kutob ng aking ina, Papa Dudut, at lagi din silang nag-aaway, Papa Dudut. Pero hinahayaan lang namin ang nanay kong ilabas ang sama ng loob niya. Binuksan ko ang Facebook account niya at para na rin makasiguro, Papa Dudut, ay nagulat na lamang ako na may kausap na ibang babae ang tatay ko. Pinabasa ko sa mga kapatid ko, magsisend ng mga larawan at video na malalaswa ang babae kapalit ng 50 pesos na loan. Nagbigay ang tatay ko ng load sa kanya at kung sino-sino pang kausap niyang babae at sinasabing wala siyang asawa. Papa Dudut, masakit para sa amin ng mga kapatid ko ang ginagawa ng tatay ko sa nanay ko. Ginawa na niya yung dati at inulit pa niya muli. Ginawa naman ng nanay ko ang lahat-lahat ng makakaya niya, pag-aalaga sa tatay ko at nagtutulungan kaming magkakapatid para naman mabawas-bawasan ang problema dito sa bahay. Ngunit buhay mayaman ang tatay ko. Hindi niya maibigay ang kailangan naming mga anak niya, Papa Dudut, ngunit nagbibigay ng load at tulong sa iba. Ang unfair lang. Bata pa lamang kami, Papa Dudut, ay naranasan na namin magtrabaho sa bukid, maglinis ng bahay ng hindi sa amin, magbenta ng kahoy, ng kangkong, magpulot ng kalakal at marami pang iba. Ang ginawa namin, Papa Dudut, para lang mabili namin ang gusto namin. Pero ang tatay ko, magaling ang tatay ko. Sobrang galing. Kinabukasan nangyari ang paghaharap. Sinabi namin lahat sa kanya yung nabasa namin at sinabi niya na mga kaibigan ko lang yon. Ginagawa kaming tanga ng tatay ko. Magpapalusot na nga lang mali pa.
At dahil sinabi ko lahat-lahat ang nalaman kong panloloko niya sa nanay ko, kung sino pa yung may ginawang kasalanan siya patong sobra kong magalit. Totoo Papa Dudut, galit na galit ang tatay ko sa akin. Ang malala pa doon, araw pa ng birthday ko. Astig, hindi ba? Dinamay din niya pati mga kapatid ko. August 29, 2021, 7pm, naginom ang tatay ko ng mag-isa. Past 10pm, natapos siya at doon na nagwala. Binasag ang baso pati ang bote ng alak. Doon na niya ako minura-mura, dinuraan ang pagkatao ko at tinawag akong bakla. Salot sa lipunan. Walang kwenta, traidor, walang mararating. Hindi makakapagtapos ang pag-aaral at hindi makakahanap ng maganda at permanenteng trabaho. Matalino nga pero naging bobo. At hanggang sa pinalayas na ako. Hindi ako sumagot ng gabi na yon dahil nakainom at baka kung ano pang mangyari sa aming dalawa. Gabi na rin noon, tulog na ang mga kapitbahay at nakakahiya. Ang sama ng loob ko ng gabing yon, Papa Dudut, dahil kung ano-ano ang masasamang salita ang nabitawan niya sa akin. Mas pinipilit na lamang naming matulong ng mga kapatid ko at ang nanay ko kesa makipagsagutan sa taong wala namang katwiran. Kinabukasan, Papa Dudut, habang nasa harap ang tatay ko, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob para lapitan siya. Ang sama ng tingin sa akin ng tatay ko noon, Papa Dudut, tinanong ko siya kung bakit galit na galit siya sa akin. Bakit ba kayo galit sa akin, Tay? Dahil ba sa nalaman ko? Dahil ba sa nahuli na kayong naglolo ko? At bakit kayo sa akin nagagalit, Tay? Bakit hindi sa sarili ninyo? Ano ba dapat ang gusto ninyong gawin namin? Ang manahimik na lamang at itikom ang bibig samantalang nasasaktan nyo na si nanay? Hindi ba dapat humingi ka na lang ng pasensya at nagsorry sa nanay ko? Lalo na sa mga kapatid ko kahit na wag na sa akin para hindi na lumaki pa ang gulo? Kaso anong ginagawa mo? Tay, mas pinapairal mo yung pride mo. Hindi nakasagot ang tatay ko, Papa Dudut, pero kita ko yung mata na nanlilisik. Kamao na parang gusto niya akong suntukin. Doon ko nasabi na sige, suntukin mo ko. Yang gusto mo o gawin mo. Hindi ba? Gusto mo akong suntukin? Mangayak-ngayak kong sabi. Pinapalayas mo ko? Bakit? Sino ba sa ating dalawa ang mas malaki ang naembag sa bahay na ito? Hindi ba kaming mga anak mo? Elementary pa lang kami, Tay, naranasan na naming magbanat ng buto. Kaming apat ng mga ate ko halos naranasan naming tumigil ng pag-aaral, matulungan lang kayo na dapat ikaw ang gumagawa. Kaming mga anak mo mula pagkabata namin hanggang sa ngayon, hindi mo na ibigay yung mga pangangailangan namin. Tapos ano? Magbibigay ka ng pera sa babae mo? May kasama pang load? Samantalang kami, hindi namin naranasan kahit 10 pisong load galing sa inyo? Hindi mo kami mabilhan ng bagong tsinelas, damit at gamit sa eskwela? Naaalala mo ba, Tay, kung anong ginawa mo sa amin nung bata pa ako? Umuwi ka ng bahay galing trabaho at ang hihingi ako sa iyo ng 20 para may pambili ng bagong lapis at papel, pero pinalo mo ko. Ang daming sakit at paghihirap ang dinanas namin dyan sa kamay mo, Tay. At halos lahat yung nanay ko ang gumagawa ng paraan para lang maibigay sa amin yung hinihingi namin na hindi mo maibigay. Yung nanay ko na ang daming sinakripisyo ng dahil sa'yo, tapos sasaktan mo lang? Matanda ka na, Tay. Malalaki na ang mga anak mo, ngayon ka pa maglolo ko? At talagang nagbigay ka pa ng pera? Di halos hindi mo nga may paggawa itong bahay natin? Feeling mo binata ka, mayaman ka. Nagbibigay ka ng tulong samantalang kami dito nagkakanda utang. Ano to, Tay? Kami ba ang mga anak mo ang dapat na magbigay ng magandang buhay para sa'yo? Hindi ba dapat ikaw? Kasi ikaw tong padre di pamilya. Kung makapagsabi ka ng wala akong kwenta, bakit ikaw may kwenta ka ba? Kung sa tingin mo wala akong kwenta, wala ka ding kwenta sa paningin ko. Yang sinabi mong hindi ako makakahanap ng maganda at permanenteng trabaho, patutunayan ko sa iyo yan. Anong gusto mo mangyari, maging katulad mo ko? Isang karpentero? Pinagmamalaki pa man din kita, Tay. Pinagmamalaki kita sa mga kaklase ko. Alam mo ba, noong high school ako, ikaw ang nakalagay sa formal theme ko? Ikaw yung hero na nilagay ko dahil gusto kong maging kagaya mo, isang mabuting ama at asawa, pero ngayon, laking pagsisisi ko kung bakit ikaw pa mismo ang napili kong hero, imbis na ang nanay ko. Yung nanay ko na walang ibang ginawa kundi ang asikasuhin ka, alagaan ka tuwing nagkakasakit ka.
Maglinis ng bahay, magluto ng masasarap na pagkain para pag uwi mo hindi ka magrereklamo na hindi masarap ang kinakain mo tapos lolokohin mo lang. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo wala kang kwentang ama at asawa. Padabog at pasigaw kong sabi. Nilapitan ako upang sampalin at sikmurain hanggang sa magkagulo na sa bahay. Nagtamo ako ng pasa sa mukha, Papa Dudut. Wala daw akong karapatan na pagsabihan siya ng ganon dahil anak lang ako. Nandun na tayo sa anak lang ako, Papa Dudut, pero wag naman sana niyang itapon sa isip niya yung magagandang ginawa namin. Lalo na ako, Papa Dudut, na tumayong tatay sa mga kapatid ko. Na isakripisyo muna ang pag-aaral ko para makahanap ng trabaho at maibigay ang lahat ng gusto niya. Respeto ang gusto niya. Nirespeto namin siya bilang ama, Papa Dudut. Pero masama ang loob ko dahil sinaktan niya ang nanay kong walang ibang ginawa kundi ang mahalin at intindihin siya sa ugali niya. At hindi na rin naman niya nirespeto ang pagkatao ko, Papa Dudut. Niyurakan at tinapaktapakan niya ang pagkatao ko. Kinabukasan, August 31, Papa Dudut. Umalis ako ng bahay kasama ang anak ko. Naghanap ng mapagrerentahan malapit sa aming bayan hanggang sa nakahanap ako ng komportable na matutuluyan ng anak ko. The next day ay naghanap ako ng pansamantalang trabaho, Papa Dudut. Nag-apply ako sa mga BPO company, nag-apply sa Lazada bilang rider hanggang sa natanggap. Pansamantala lamang, Papa Dudut, hanggang hindi pa pwedeng lumuwas ng Maynila. After 2 days, nalaman ng best friend ko ang nangyari sa amin ng tatay ko, Papa Dudut. Hindi na ako nagsabi sa kanya kasi ayokong kumausap ng taga doon sa lugar namin at lalong-lalo na rin sa partner ko. Liban na lamang sa mga kapatid ko. Okay pa kami ng best friend ko, Papa Dudut, at hindi ko lang alam na tinitira at sinasaksak na pala talaga niya ako sa likod. At tama nga yung sinabi sa akin ni Miyong na iwasan siya. Pumunta siya sa bahay at kinausap daw ang magaling kong ama. Imbis na kausapin ng tatay ko ng maayos, ginatungan pa daw niya. Ang buong akala daw ng nanay ko ay tutulungan niyang magbago ang tatay ko at maitama ang kasalanan, pero hindi pala, Papa Dudut. September 4 ng umaga, tumawag ang isa naming kaibigan. Sinabi sa akin lahat-lahat ang sinabi ng best friend ko sa kanya. I gave her the benefit of the doubt. Hapon noon, tinawagan din ako ng nanay ko through messenger. Sinabi din niya sa akin lahat ng mga paninirang ginawa at sinabi niya sa walang hiya kong ama. Doon na bumuhos ang luha ko at nagsisi ako, Papa Dudut, kung bakit pa ako nagtiwala sa isang taong kagaya niya at ibinigay ang buong tiwala ko sa kanya. Taong minsan ko na ring natulungan ng panahong wala siya. Taong akala ko ay masasandalan ko. Sa kabila ng lahat ng ginawa kong mabuti sa kanya, ay masama ang balik niya sa akin. Kabaliktaran lang pala ang lahat ng inakala ko, Papa Dudut. Marami akong alam na baho tungkol sa kanya. Ngunit mas pinili kong itikom ang aking bibig o ikwento sa kahit na sino, lalo pa sa pamilya niya dahil ayokong mapahamak siya at baka pag-usapan siya ng ibang tao. Hindi ako nagsabi ng mga sikreto niya sa ibang kaibigan namin, pero hindi ba niya naisip na mas marami akong alam para masira siya? Mas nanaisin ko pa rin na manahimik na lamang, Papa Dudut, gaya na lamang ng laging sinasabi ng nanay ko sa akin. Mas pipiliin ko pa rin na kumalma kaysa makipag-away sa taong hindi na dapat pag-aksayahan ng oras at hindi naman nakakaintindi. Karma knows his address. Ihintayin ko na lamang yung araw na siya na rin ang masasaktan at iiyak. Bilog ang mundo, umiikot ang gulong. Sa ngayon, kung masaya siya, makikita na lang sa susunod na malungkot siya. May the Lord God bless you, my friend. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat, Papa Dudut, dahil napili ninyong basahin ang kwento ko. Shoutout po sa nanay at sa mga kapatid ko at alam kong nakikinig kayo sa ngayon. Nay, mahal na mahal ko po kayo at gagawin ko ang lahat para sa inyo. Lubos na gumagalang, Chikoy. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat na tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Vert. Ang kwento ko pong ito ay sisimulan ko noong ako ay musmus pa lamang. Ako po ay nasa elementary pa lamang noon na masayang nakikipaglaro kasama ang aking mga kaibigan, mga pinsan at mga kapatid. Masarap ang buhay kapag bata ka pa. Yun bang wala kang ibang iisipin kundi ang maglaro ng maglaro hanggang sa magsawa ka.
Isang araw kasama ko ang aking kaibigan na nagngangalang Mikay. Si Mikay ay kababata ko at halos magkaedad lamang kami. Minsan, niyaya niya ako maligo sa isang sapa kung saan ay madalas kaming naliligo kapag walang klase. "Vert, tara na. Ligo tayo." "Teka lang, magpapaalam muna ako sa mama ko. Bilisan mo at hihintay na tayo ng pinsan mong si Arnel." "Oo, nandyan na." Nagsimula ang araw namin papadudot ng masaya at kung ano-ano pang mga ginawa namin bilang isang mga bata. Si Mikay at ang mga magulang ko at mga magulang niya ay napaka-close sa isa't isa. Para na nga kaming isang pamilya kapag magkasama ang aming mga pamilya. Dahil kung ano ang meron sila ay ibinabahagi nila sa amin at ganon din naman kami sa kanila. Ang buhay namin sa aming probinsya noon ay masasabi kong hindi gaanong may kaya. Ang papa ko ay may alagang isang kalabaw at 2 kabayo at mga kambing at andyan pa ang mga pato at manok. Kaya kahit papaano ay may makukunan kami pag may kailangan kami sa pang-araw-araw. Lumipas ang ilang taon ay may isang trahedyang naganap. Dahil ang kabayo namin na manganganak na sana ay pinatay nang hindi pa namin nakikilala kung sino ang pumatay. Pero ang papa ko, may alam siya. 5 a.m. noon ng umaga nang biglang nagkagulo sa labas at nakita ko ang papa ko na naiiyak. Sino at bakit po siya pinatay? Wala nang naisagot ang papa ko dahil sobrang iyak na niya, Papa Dudut. At noong nakita ko ang kabayo namin ay doon ako napahagulhol dahil ang kabayong isisilang na sana ay hindi pa nailabas. Andun pa sa puwerta ng kabayo namin. Kaya labis-labis na lang ang pag-iyak ko dahil yung kabayong isinilang sana ay ipinagkaloob na sana ng papa ko sa akin. Pero pinatay nila, mga walang awa sila. Kaya nakapag-decide na lamang ang papa ko na ipakatay na lamang para mapakinabangan. Pero ni isa sa pamilya namin ay walang kumain dahil para na namin yung kapamilya. Ilang taon din namin inalagaan yon at laking tulong na rin pagpupunta si papa sa bundok para may masasakyan siya at maikarga niya ang kabayo. Kung may bubuhatin siya, papauwi sa amin. Lumipas ang mga araw, Papa Dudut, nang may napansin ako sa papa ko. Hindi siya gaanong nagsasalita at walang ganang kumain. Minsan nakikita ko siyang umiiyak dahil naaalala niya ang pinakamamahal naming kabayo. Ang papa ko kasi ay hindi mahilig sa gulo. Kahit alam na niya kung sino ang pumatay sa kabayo namin, hindi pa rin siya gumagawa ng ikakasama niya. Kaya ipinasadyos na lamang niya ang lahat, Papa Dudut. Kaya isang araw ay nakapagdesisyon ang papa ko na lumipat na ng tirahan. "Mag-impake na kayo." Napagkasunduan na namin ng mama ninyo na lilipat tayo ng tirahan para makalimot sa mga nangyari sa atin dito. Wala kaming nagawa, Papa Dudut, kundi ang sumunod. Binenta lahat ng mga hayop namin para may pangsimula kami sa aming lilipatan. At nang palis na kami, bigla ko naalala ang kaibigan kong si Mikay. "Aalis na kami? Saan naman kayo pupunta? Hindi ko alam kina papa, basta matatagalan pa pagbalik namin dito." "Sige, mag-iingat kayo ha. Mamimiss ko kayo." "Salamat, ikaw din. Ingatan mo ang sarili mo." Pagkatapos kong magpaalam ay nakita ko na naman ang mga magulang ko at ng mga magulang ni Mikay na nag-uusap para magpaalam muna sa isa't isa. At sabay dasal na sana'y gabayang kami sa aming paglalakbay. Lumipat kami sa ibang bayan, Papa Dudut, at may kalayuan doon sa aming tinitirhan. Masasabi nating hindi rin maganda ang pamumuhay namin doon dahil kung anong hirap namin doon sa dati naming tinitirhan, ay doble naman ang hirap na dinanas namin sa paglipat. Madaling araw ay pumupunta kami ng kapatid ko sa dalampasigan para manghuli ng isda. Pag maraming nahuli ay bumibili kami ng tig-1 kilong bigas at panbaong ko na rin sa school.
Grade 3 pa ako noon pero alam ko na kung paano dumiskarte para lang makakain kami ng 3 beses sa isang araw ng pamilya ko. Kapag lalabas ng school ay pumupunta kami sa mga kapitbahay namin para kunin ang lagayan ng tubig nila para pag-igiban. Piso kasi isang galon at 5 piso naman pag malaking galon. 2 kami ng kapatid kong lalaki para madali at may mabiling bigas naman. Lumipas ang ilang araw, buwan at taon. Grade 6 na ako noon at nakita ko ang mga magulang ko na nahihirapan na sila sa pamumuhay namin dito. Isang araw ay nagpasya silang bumalik doon sa dati naming tinitirhan kasama ang mama ko, 2 sila ni Papa. Kaya naman kami naiwan dahil may klase pa kami. Hindi naman kami nagkaproblema sa makakain dahil may pinagkakakitaan naman kami ng kapatid ko na lalaki tuwing paglabas ng eskwela. Ganun pa rin. Paggising ng umaga ay pupunta ng tabing dagat para manghuli ng isda. At paghapon naman ay mag-iigib naman kami ng tubig para may pambili ng makakain. Ang 3 naming kapatid na babae ay nasa bahay lang para gumawa ng gawaing bahay. At lumipas ang ilang araw, gagraduate na ako sa elementary at umuwi sila mama at si Papa. Sabi ng Papa ko ay bumalik na raw kami doon pagkatapos ng graduation dahil may lupain daw kami doon at doon kami mamumuhay. Natapos nga ang graduation ko, Papa Dudut, at bumalik kami sa dati naming tinitirhan. At habang nasa biyahe kami ay bigla kong naalala ang kababata kong si Mikay. Matagal na kasi kaming hindi nagkita, mga 6 na taon na. Siguradong na-miss niya rin ako, Papa Dudut. Dumating nga kami sa aming tinitirhan ng matiwasay. At pagdating ko ay bigla akong sinalubong ng pinsang ko na si Arnel. Nagkumustahan kami sa isa't isa at bigla kong naitanong kung nasaan na si Mikay. Wala na sila dito, pinsan. 3 taon nang nakakalipas. Bakit? Saan sila nagpunta? Hindi ko alam, insan Wala rin kasing sinabi kung saan sila pupunta. Basta lilipat daw sila ng tirahan. Hindi ako naniwala sa pinsan ko. Kaya ang ginawa ko, Papa Dudut, ay pinuntahan ko sila sa kanilang bahay. Pagdating ko doon ay wala talagang tao. Kaya napaisip ako na baka nga umalis na nga sila. Hindi man lang nakapagpaalam. Nalungkot ako doon, Papa Dudut, dahil ang akala ko ay makakasama ko na yung kaibigan ko na si Mikay. Lumipas ang mga araw, Papa Dudut, at malapit na naman ang pasukan. Kaya sinabi ko sa papa ko na mag-aaral ako sa bayan para sa high school. Ang sabi ng papa na hindi muna ako mag-aaral. Si kuya muna ang pag-aaralin namin dahil kakalipat lang natin at wala tayong kapera-pera. Yan ang sabi ni papa. Sobrang napaiyak ako noon, Papa Dudut, dahil gusto ko talagang mag-aral. Alam ko kasi na sa pag-aaral ko lang sila maiaahon sa kahirapan kapag nakatapos ako hanggang sa kolehiyo. Wala akong nagawa, Papa Dudut, kundi ang sumunod sa papa ko dahil wala din naman akong magagawa. Ginawa ko na lang ay tumulong na lang sa papa ko para magsaka sa lupain namin. Nagtanim kami ng kung ano-ano at kadalasan ay mais dahil yun ang mga madaling pagkakitaan namin doon. Lumipas ang buwan at parang nagsawa na rin ako sa kakasaka sa lupain namin. Kaya nagpasya akong lumuwas na lamang sa bayan para magtrabaho. Para naman may maibigay ako sa kapatid kong nag-aaral doon sa bayan. Sinabihan pa ako ng papa ko na baka daw tumatakas lang daw ako sa gawaing bundok kaya gusto kong magtrabaho sa bayan. Ang sabi ko naman ay hindi. Gusto ko lang maiba muna ang trabaho ko at kung kaya kong mamuhay na mag-isa. Pumayag naman ang papa ko, Papa Dudut, dahil naaawa na rin siya sa akin. At nang dumating nga ako sa bayan ay doon ako tumuloy sa kapatid ko sa accommodation niya. Kinabukasan ay naghanap na ako ng trabaho. Kahit na ano basta makakaya ko. Pero sa sawing palad ay wala akong nakita dahil underage pa ako noon. 15 years old pa kasi ako noong naghanap ako ng trabaho, kaya wala pang gustong kumuha sa akin.
Kinabukasan naman ay dumating ang pinsan ko sa tinitirhan namin at may dalang padyak na bisikleta. O pinsan, nandito ka pala eh. Oo pinsan, naghahanap kasi ako ng mapapasukan eh. Kaso walang tumatanggap sa akin dahil bata pa daw ako. Baka gusto mong mamasada, tulungan kita. Pinsan, di ako marunong magmaneho ng motor eh. Hindi motor pinsan. Kita mo yung padyak na yan? Yan ang gagamitin mo. Kung gusto mo, tulungan kita. Agad naman akong pumayag, Papa Dudut, dahil sa kagustuhan kong magkapera, kaya sinubukan ko na rin. Unang araw pa lamang ay nahirapan ako dahil hindi naman ako sanay na magpadyak ng bisikleta. Pero tiniis ko na lamang kasi sabi naman ng pinsan ko, sa una lang yan. Mahihirapan ka talaga pero sa katagalan ay masasanay ka rin. Ilang araw ang lumipas ay nasanay na nga ako. Mga empleyado ng City Hall at mga estudyante ng high school ang kadalasang pasahero ko. Minsan nga naiinggit ako sa kanila dahil kung pinag-aral lang siguro ako ng mga magulang ko, ay isa rin ako sa kanila. Papadudot, 6 na buwan akong ganon. Ang kinikita ko ay pinapadala ko sa amin, yung iba naman ay ibinibigay ko sa kapatid kong nag-aaral sa high school. Isang araw ay napaisip na naman ako. Ano kaya kung subukan ko naman ang mag-apply ng trabaho? Kinabukasan, yun na nga at ginawa ko. Alas 5 pa lang ng umaga ay nasa palengke na ako para maghanap ng trabaho. Doon ako tumambay sa isang bakery at habang nagkakape ako ay iniisip ko kung anong trabaho ang una kong pag-a-applyan. At nung tumayo na ako para magbayad sa kinain kong tinapay, ay nakita ko ang matanda na may-ari ng bakery na si Aling Linda. Ate, bayad ko po. Sabay sabing, Ate, naghahanap po ba kayo ng trabahante? Kahit tagabuhat lang ng kung ano-ano. Basta may trabaho lang ay okay na ako doon. Taga saan ka ba utoy? Taga kabilang baryo lang po. Ano bang alam mong trabaho? Kahit ano po basta makakaya ko lang. O sige, tamang-tama. Kailangan ng mga panadero ko nang mauutusan nila dyan sa loob ng bakery. Mag-umpisa ka na mamaya. Laki ng pasasalamat ko, Papa Dudut, dahil sa wakas ay may trabaho na ako. At hindi na ako maiinitan. Kaya agad naman akong pumasok para makapag-umpisa na sa trabaho. 3 sila sa loob at puro mga panadero at may mga edad na rin. Itinuro nila sa akin kung ano ang mga dapat kong gawin sa trabaho ko. Minsan tinuturuan din nila ako magluto ng tinapay at pati ang pagmasa at paghulma ay itinuro nila sa akin. 800 pesos ang starting ko noon taong 2002. Pero okay lang, masaya naman ako at ang importante ay gusto kong matutong mag-bake para may permanente na akong trabaho. Yung kasi ang sabi ng mga kasama ko doon na kahit wala kang pinag-aralan basta marunong ka lang mag-bake ng tinapay ay mabubuhay ka na. Kaya pinagsikapan ko talaga ang matuto. Lumipas ang ilang taon at nakapagtapos na rin ang kapatid ko ng high school sa tulong ng mga magulang ko. Kaya naman nasabi ko sa sarili ko na ako naman ang mag-aaral. Pero parang nawala na rin ako ng gana dahil sa may edad na rin ako at first year high school pa rin. Kaya hindi na lang din ako nag-enroll pa. Mga kapatid ko na lang na mga babae ang pag-aaralin ko naman, at least ako ay may trabaho na. Ang kapatid ko naman ay hindi muna nag-aral dahil pinapasok siya ng kaibigan ng mama ko na pastor sa kabilang bayan. May Chinese restaurant kasi yon at may bakery kaya 2 kaming pinasok doon. Habang ako sa bakery, kapatid ko naman ang nasa restaurant at tumutulong sa mga cooker. Ang sabi ng boss ko ay pag-aaralin niya daw kami pagpasukan na, kaya sobrang tuwa ng kapatid ko. Pero lumipas ang ilang buwan ay may nakilala ang kapatid kong lalaki. Babaeng nagngangalang Jackie. At hindi daw siya makatulog sa kakaisip sa babae dahil may nangyari na raw sa kanila ng babaeng yon. At first time ng kapatid ko na magka-jowa. At masakla pa, yung babae ay maraming beses nang nakapag-asawa. At nung dinala ng babae ang kapatid ko doon sa lugar nila,
Hindi na nila pinauwi yung kapatid ko ng mga magulang ng babae dahil nahuli daw silang magkatabing natutulog. Pinikot ang kapatid ko. Kaya pinatawag kaagad ang mga magulang namin. Noong nalaman ng papa ko na gano'n ang nangyari ay lubos niyang dinibdib dahilan ng pagbagsak ng kanyang katawan. Hindi nagtagal ay kinasal ang kapatid ko sa edad na 18 at kasing edad lang din naman niya ang babae. Lumipas ang buwan at taon. May isang taga sa amin ang nagyaya sa akin na pumunta sa Maynila dahil may bakery ang tiyuhin niya. At gusto niya na sa Mindanao kumuha ng mga tao. Kaya naman pumayag ako kaagad. Umabot din ako ng 2 taon sa Maynila at noong papauwi na sana ako ay biglang tumawag ang papa ko. Kailan ka ba uuwi? Next month na pa. Umuwi ka na kaagad at baka hindi mo na ako maabutan ng buhay. Papa naman, malakas ka pa. Hindi ka pa mawawala sa amin. Pero sa loob-loob ko, Papa Dudut, ay alam kong hindi natatagal ang papa ko. Dahil 1 taon pa lang ako sa Maynila ay ilang beses na ring naospital ang papa ko dahil sa sakit na TB. Halos wala din akong naipundar sa sarili ko dahil ako lang naman palagi ang gumagaso sa ospital kapag naa-admit si papa. Nag-aaral pa kasi ang 3 kong kapatid at ang 2 naman ay may asawa na. Pangatlo ako, Papa Dudut, sa aming magkakapatid. Pero sa akin sila tumatakbo kapag kailangan nila ng tulong. Pagkatapos naming mag-usap ng aking papa ay napahagulhol na ako sa iyak. Dahil alam ko na hindi na siya magtatagal dito sa mundong ibabaw. Kaya nagdasal na lamang ako sa Panginoon na siya na ang bahala sa papa ko. At para hindi na rin siya mahirapan pa. Ilang linggo ang lumipas ay may natanggap akong tawag mula sa pinsan ko. Wala na si papa mo, insan. Patay na siya. Napahagulhol na lamang ako sa kakaiyak. Kahit nasa biyahe pa ako sa loob ng bus ay hindi ko na mapigilan ang sarili ko sa pag-iyak dahil iniwan na kami ni papa. Kinabukasan ay binenta ko ang lahat ng gamit ko para may maibili akong tiket sa eroplano. Lumipas pa ang 3 araw bago ako nakabili ng tiket pa uwi. Nakauwi na nga ako, Papa Dudut, at pagdating ko sa amin, bumungad sa akin ng isang kabaong. Doon ko binuhos ang lahat ng luha ko dahil sa totoo lang ay napakabait niya sa aming magkakapatid. At kahit ni minsan mula noong pagkabata namin ay hindi namin sila nakita ng mama ko na nag-away sa harap naming magkapatid. Napakalambing niyang ama dahil tuwing linggo ay dinadala niya kami sa simbahan mula noong bata pa kami. Ngayong araw ang pagdating ko at kinabukasan ay ililibing na ang aking papa. Kinaumagahan ay naging normal na ulit sa amin ang lahat. Tanggap na namin na wala si papa dahil alam naman namin na lahat tayo ay mawawala sa mundong ito. Lumipas ang 2 buwan at ako naman ay nagpasya na ring bumalik sa trabaho. Sa Jensa naman this time. Sa tulong ng pinsan ko at may nakilala akong nagngangalang Janice. Unang kita ko pa lang sa kanya ay nagkaroon na kagad ako ng paghanga. Hi, ako nga pala si Vert. Nes nga pala, sagot naman niya. At noon na nga ay nagkwentuhan kami sa aming mga buhay. At nalaman ko na malapit lang kami ng barangay sa lungsod namin. Doon na kami nagsimulang magkasama kahit saan. Lumipas ang ilang buwan at niligawan ko na siya at hindi naman niya ako binigo dahil may gusto naman siya sa akin. Sila sa isang estudyante pa noon at nagtatrabaho para may panggasto siya sa pang-araw-araw. Live-in kami ng ilang buwan at taon. Noong una, Papa Dudut, ay naging okay naman ang relasyon namin ni Nes dahil parehong pinalaki ng mga magulang namin na may takot sa Diyos. Naging okay sa pamilya namin at minsan pag walang-wala ang pamilya namin ay pinagtutulungan naman namin kahit papaano para makaraos din kami. Sa pakikipagrelasyon ay hindi talaga maiwasan na minsan ay may pag-aawayan. Dahil isang araw ay umalis ako sa Jensan at lumipat ako sa ibang lugar at may kalayuan sa amin yon.
At bago ako umalis ay nagpaalam muna ako sa kanya para alam niya kung saan ako pupunta. Ilang buwan nang lumipas, Papa Dudut, away bati kami ni Nes dahil nga sa LDR kami. Ngayon lang kasi kami nagkalayo. 2 years na kami noon pero ngayon lang namin naranasan ang magkalayo sa isa't isa. Minsan naiisip ko na babalik na lang ako sa Jensan. Pero mas pinili kong manatili dito sa bayan ng Digos dahil mas maganda ang kinikita ko dito. And at the same time ay nakakatulong din ako sa panggasto sa pag-aaral niya. Papa Dudut, hindi ko akalain na may isang bagay siya na ginawa na hindi ko inaasahang magagawa niya. Dahil alam namin na sobrang mahal namin ang isa't isa. Isang araw kasi tinawagan ko siya at hindi ko siya makontak maghapon. Tinawagan ko lahat ng mga kaibigan namin pati mga pamilya namin at ang sagot ay hindi daw nila alam. Sobrang nag-alala ako noon dahil gabi na ay hindi ko pa rin siya makontak. At habang lumalalim ang gabi ay patuloy pa rin ako sa kakatawag sa kanya. Pero hindi ko pa rin siya matawagan. Isang gabi yon, Papa Dudut, hindi ako makatulog dahil sa sobrang pag-aalala sa kanya. Baka kasi kung ano nang nangyari sa kanya nang wala man lang akong nagawa. Mag-uumaga na noon, Papa Dudut, nang biglang nagring ang cellphone niya. Pero hindi niya pa rin sinasagot ang tawag ko. Hindi ako pumasok noon dahil puyat ako at wala na rin ako sa mood para magtrabaho dahil nga sa kakaisip sa kanya. Magtatanghali na, sa kanya sinagot ang tawag ko. Tinanong ko siya kung saan siya galing. At ang sagot niya ay dito, tapos bigla niyang pinatay ang linya. Hindi pa rin ako tumigil sa pagtawag. Minsan sinasagot niya at biglang sabing maghiwalay na lang daw kami dahil nasasakal na raw siya. At ang sabi ko naman ay paano kita nasasakal wala naman tayong pinag-aawayan. Noong nakaraang araw lang ay sobrang lambing natin sa isa't isa. Puno tayo ng I love you nung time na yon at wala na rin naman akong naaalala na pinag-awayan tayo. Basta break na tayo. Ayaw ko na. Sabay patay ng telepono niya. Kaya nagpa siya akong puntahan siya sa Jensan kahit matanggal ako sa trabaho. Dahil ilang araw na rin akong hindi pumapasok dahil sa pangyayari sa amin ng girlfriend ko. Pumunta nga ako, Papa Dudut, at may dala akong isang malaking bulaklak na bouquet at tsokolate para pasalubong ko sa kanya. Pagdating ko doon, tulog siya kasama ang classmate niya. Ginising ko siya at laking gulat niya na nakita niya ako. 5 oras kasi, Papa Dudut, ang biyahe ko bago makarating doon sa Jensan. At nang nag-usap na kami ay tinanong ko siya. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala, gusto ko lang munang mag-cool off muna tayo. Bakit? Anong dahilan? Gusto ko lang mapag-isa. Ano bang nagawa ko sa'yo? Wala. May iba ka na ba? Wala rin. Niyakap ko siya, Papa Dudut, sabay sabing hindi ako papayag. Mahal na mahal kita, sabay tulo ng mga luha ko. Lumuhod pa ako sa harapan niya para lang magmakaawa na hindi kami magkahiwalay. Pero wala akong nagawa, Papa Dudut, dahil buo na ang desisyon niya na makipaghiwalay na sa akin. Na hindi ko alam kung ano ang kadahilanan. Pagkatapos noon, ang sabi niya ay umuwi ka na, may trabaho ka pa bukas. Sabi ko sige, uuwi ako pero tandaan mo na mahal kita. Umuwi nga ako nang nasa terminal na ako ng bus ay bigla akong naisip na ano kaya kung hindi mo na ako umuwi. Titignan ko ang bahay niya kung may ibang taong papasok at kung tama ang hinala ko na may iba na siya. Saka ko lang siya pakakawalan. At yun nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Bumalik ako sa tirahan ng jowa ko pero hindi ako nagpakita. Tumambay ako sa may tindahan na medyo may kalayuan na hindi niya ako makikita. Mag-aalas 9 na ng gabi noon nang may nakita kong isang lalaki na pumasok sa pintuan ng GF ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko na sana ay mali ang mga nakita ko. Lumipat ako doon para pakinggan sila sa loob at narinig ko silang dalawa na nag-uusap at sumilip ako sa may bintana. Nakita ko silang dalawa na nagyakapan. Sobrang sakit, Papa Dudut, dahil ang taong minahal ko ng tunay at akala ko ay siya na ay niloloko pala ko.
Iyak ako ng iyak noon, Papa Dudut, at sobrang sakit. Kaya nagsend ako ng message sa kanya na napakasinungalin mo. Kaya ka pala nakikipaghiwalay sa akin dahil may iba ka na. Nandito ako sa tapat ng pintuan mo. Nakita ko kayo ng lalaki mo na nagyayakapan. At hindi nagtagal ay binuksan niya ang pintuan para tignan ako sa labas. At doon ay bigla na rin niyang sinara at baka makita pa ako ng boyfriend niya. Kaya hinayaan ko na lang din siya, Papa Dudut, at umuwi na rin ako sa amin sa pinagtatrabahuhan ko. Mabuti na lamang at hindi ako tinanggal dahil alam naman nila ang pinagdaraanan ko. Unang araw pa lang noon, Papa Dudut, ay para na akong mababaliw sa kanya. Dahil sobrang miss ko na siya. Tinatawagan ko siya kahit alam kong may boyfriend na siya. Wala akong pakialam, basta marinig ko lang ang boses niya ay okay na ako doon. Araw-araw ko yung ginagawa. At araw-araw din akong umiiyak sa pagmamakaawa sa kanya na balikan niya ako. Dahil mahal na mahal ko siya. Bago ang graduation niya ay nag-usap pa kami. Ang sabi ko, luluwas ako ng Maynila para makalimot. 6 na buwan na kasing lumipas at hindi pa rin ako nakakapag-move on sa'yo. Ang sabi naman niya ay wag. Wag ka nang umalis. Tapusin ko lang tong graduation ko at aayusin natin to. At gusto ko kapag graduation ko ay nandito ka dahil isa ka sa mga nakatulong sa pag-aaral ko. Gusto ko lang makita kita habang nasa entablado ako. Ang sabi ko naman ay sige, itatry ko. Kumuha ako ng ticket, Papa Dudut. March 21 ang petsa para sa pagtatapos ng graduation niya ay aalis na ako. Sa bagay, wala na kami at tapos na rin ang obligasyon ko sa kanya. Dahil kahit wala na kami, patuloy pa rin naman akong nagpapadala ng pera sa kanya para sa pag-aaral niya. Dumating ang araw ng graduation niya, Papa Dudut, at pumunta ako doon, dala ang puting bulaklak na rosas na ang ibig sabihin ay okay na ako. Ako na lang ang lalayo, ako na lang ang susuko dahil meron na siyang iba. Pagdating ko sa graduation niya, Papa Dudut, ay sinalubong kaagad ako ng mga kapatid niya at ng mga magulang niya. At umiiyak dahil alam din nilang nangyari sa amin ni Nes. Sabi pa nga ng mama niya ay ayusin niyo ang relasyon ninyo dahil laging umiiyak si Nes dahil sobrang mahal ka daw niya. Araw-araw siyang nakatulala dahil sa kakaisip sa'yo. Hindi naman kasi kami boto dyan sa boyfriend niya dahil magkaiba kayo ng ugali. Ang sabi ko naman ay sige auntie, pagkatapos nito ay mag-uusap po kami. Sinamahan nila ako doon sa loob at noong nakita ko si Nes ay parang wala sa sarili. Nakatulala kahit andyan naman ang boyfriend niya. Pero noong nakita niya ako doon ko nakita ang matamis niyang ngiti na sobrang nagpasaya sa akin dahil matagal ng panahon ko na rin hindi nakikita ang ganong katamis ng ngiti niya. Natapos ang graduation, Papa Dudut, at noong nakita niya ako ay tumakbo siya papunta sa akin sabay yakap at sobrang iyak kahit nandyan sa tabi niya ang boyfriend niya. Hindi niya iniisip na baka mag-away pa sila sa ginawa niya. At pagkatapos niya akong yakapin ay may sinabi siya sa akin. Huwag kang umalis, mag-usap tayo bukas. Ang sabi ko naman ay may ticket na ako at bukas na ang flight ko. Ingat ka na lang dito at congrats sa'yo. At biglang nagsalita ang boyfriend ni Nes. O ano, tara na. Nakahanda na yung pagkain para sa graduation mo. At yun na nga, Papa Dudut, ang huling pagkikita namin ni Nes. Kinabukasan ay lumipad na rin ako papunta sa Maynila. At habang nasa eroplano ako ay may natanggap pa akong tawag. Asan ka? Nes, ikaw ba to? Oo, ako to. Nasaan ka? Nasa eroplano na. Palis na nga kami eh. Ang daya mo. Ang sabi ko sa'yo, huwag kang umalis. Pero umalis ka talaga. Akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita, alam mo yon. Kaya nga ako nagpakalayo-layo dahil ayokong masira ang relasyon niyo ng boyfriend mo eh. Mahal na mahal ka noon kaya huwag mo rin siyang saktan, okay? Habang tumatagal ang pag-uusap namin, Papa Dudut, ay napupuno na ito ng iyakan. Aalis ng eroplano. Magpapaalam na ako sa iyo. Dumating ako sa Maynila, Papa Dudut, at doon ako tumira sa kamag-anak namin.
Nung una nahihirapan pa rin ako dahil hindi pa rin mawala sa isipan ko si Ness. Pero hindi nagtagal ay naka-move on na rin ako. Hanggang sa may nakilala ako sa pinagtatrabahuhan ko sa bakery na taga Leyte. Mabait siya, maputi at may pagmamalaki mo rin. Tumagal ng 5 buwan ang relasyon namin nang biglang may tumawag sa akin. Hi, sino to? Ness nga pala. Taga saan? Taga puso mo. Pero pamilyar ang boses na yon sa akin, si Ness nga. O napatawag ka. Namiss kita eh. Eto naman sumbong kita sa boyfriend mo, biro ko. E di isumbong mo. Kumusta nga pala dyan sa atin? Sa atin? Okay lang naman siguro sila doon. Anong doon? Nasaan ka ba? Sa puso mo nga. Yung totoo. Nandito ako sa Maynila sa kapatid ko, kakarating ko lang nung nakarang araw. Kaya iniisip ko na tawagan kita. Baka sakaling magkalapit lang tayo. Saan ka ba sa Maynila? Sa Makati. Sa Makati lang din ako eh. Ay ganon, pwede ba tayong magkita? Punta ka rito sa bahay ng kuya ko. Kasi hindi ko pa alam ang pasikot-sikot dito eh. Sige, pag off ko, punta ako dyan. Ibigay mo lang ang address mo. Pinuntahan ko nga siya doon, Papa Dudut, pero ang paalam ko sa GF ko ay pupunta lang ako sa barkada ko. At pumayag naman siya. Nakita nga kami, Papa Dudut, at pagkakita niya sa akin ay niyakap niya ako kaagad at sabay sabing, alam mo bang ikaw ang dahilan ng pagpunta ko sa Maynila? Kasi nami-miss na kita. Yung boyfriend mo nasaan na? Wala na kami noon. Break na kami kaya nga ako pumunta rito para makipagbalikan sa'yo. Alam kong mali, Papa Dudut, pero pumayag ako sa gusto niya dahil mahal na mahal ko pa rin naman siya. At doon nga ay meron agad na nangyari sa amin. Umuwi ako sa GF ko, Papa Dudut, na may lihim. Hindi ko ginusto pero nangyari na. At ilang araw din ang nakalipas ay nakipaghiwalay na rin siya sa akin dahil nalaman niya na nagkabalikan kami ng ex ko. Nung una masakit pero mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal ko kay Ness. Tumagal ng 5 buwan ang relasyon namin ni Ness at may isang pangyayari na naman na hindi ko nagustuhan. At yon ay ang lalaking pinagpalit ni Ness sa akin noong nasa probinsya pa kami. Nagpunta rin siya sa Maynila at nagkabalikan din sila. Hindi ko alam kung bakit ganito na lamang ang buhay ko kay Ness. Pero gaya ng dati ay iyak lang naman ang kaya kong gawin. Nagpasya na lamang ako na magpakalayo-layo na naman. Isang beses may isang Arabo na nagalok sa akin ng trabaho sa bansang Bahrain. Hindi ko na pinakawalan pa. Ang sabi ko baka eto na yung time para hindi na talaga nila ako mahabol pa doon. Pagod na kasi ang puso ko at ayaw ko nang masaktan pa. Tama na. Kaya naman inasikaso ko na ang mga papeles ko, pati ang medical at passport ay binilisan ko para makaalis kaagad. At yan ay hindi alam ni Ness na aalis na naman ako. Lumipas ang ilang buwan ay patago kaming nagtatagpo ni Ness pero hindi niya alam na ilang araw na lang ay aalis na naman ako. Dumating na nga ang araw ng flight ko papunta sa Bahrain at doon ko na rin sinabi sa kanya na mag-a-abroad na ako. Habang nasa hotel kami ay napaiyak ako. Nagtataka na naman siya kung bakit ako naiiyak. Bert, bakit ka umiiyak? Napapano ka? Ness, ano man ang mangyari, mahal na mahal kita. Kahit na ilang beses mo ko sinaktan, tandaan mo na minahal kita ng tapat at never akong nagsinungaling sa'yo. Oo, alam ko naman yun eh. Kaya nga ako pumayag na magkita tayo ng patago, diba? Dahil mahal din kita. Oo, mahal mo ako pero may mahal ka ring iba. Hindi na tama tong ginagawa natin. At sa pagkakataong ito ay lalayo na talaga ako sa lugar na hindi mo na ako masusundan pa. Anong ibig mong sabihin? Flight ko na bukas ng tanghali. Papunta sa Bahrain para maniwala ka, eto ang visa at flight ticket ko. Noong nakita ni Ness ang mga pinakita ko, Papa Dudut, at tumakbo siya papunta ng CR at sumigaw na may iyak. Sorry vet, hindi ako naging perfect sa'yo.
Sorry sa lahat ng mga nagawa ko. Siguro tama na rin yan na layuan mo ako para sa kabutihan mo at para maayos ko na rin ang sarili ko. Hindi na namin tinapos ang gabing yon, Papa Dudut, dahil alam kong masasaktan lang kami. Nagpaalam kami sa isa't isa ng may lungkot at luha. Kinabukasan nga habang papunta na ako sa airport ay lagi kong nasa isip si Ness. Alam kong masakit para sa akin tong ginawa ko na iwanan na naman siya, pero mas iniisip ko pa rin kung paano niya ako sinaktan, kaya naging buo na ang desisyon ko para umalis na. Nasa eroplano na ako ng time na yon. Ang sabi ko sa sarili ko ay good luck na lang sa akin dahil hindi na biro ito. Masyado na tong malayo sa pamilya ko. Tungkol naman sa amin ni Ness, kung kami talaga, kahit na anong mangyari, magtatagpo pa rin kami. Dumating na nga ako sa bansang Bahrain, Papa Dudut. Sinalubong ako ng amo kong Arabo at bago kami tumuloy sa company nila, may pinapirma sa akin na isang papel na hindi ko alam kung ano ang laman noon, basta ang alam ko ay kailangan kong sumunod dahil hindi ko na teritoryo to. At pagkatapos noon ay pumunta na nga kami sa company nila. Hindi yon kalayuan sa airport kaya mas lalo akong na-homesick dahil sa bawat eroplanong lumilipad. Nasa isip ko na sana bukas tapos na ang kontrata ko para makauwi na ako kaagad sa amin. Noong una kong araw sa Bahrain, taglamig noon at sobrang naninibago ako sa klima. At sa pagkain. Dahil 3 days akong hindi nakakain. Buti na lang may kasama akong 2 Pilipina na tindera namin kaya dinalhan nila ako ng kanin dahil sawa na ako sa kakakain ng tinapay. Lumipas ang ilang buwan at naging maayos sa amin ang amo ko at sa kasamahan namin, pero noong mag-iisang taon na ako ay hindi na kami sinasahuran. Mga 3 buwan na kaya yung iba kong kasama ay umalis na kahit pwede silang makulong sa ginawa nila dahil under pa ang visa namin sa company na pinagtatrabahuhan namin. Pero ako ay umabot pa ako ng 5 buwan dahil noong tinignan ko ang visa ko ay kinansela na at kahit anong oras ay pwede na akong pauwiin ng amo ko or makita ko ng pulis ay pwede akong makulong kaya tumakas na ako sa tulong ng mga naging kaibigan ko na Pinoy sa Bahrain. Tinulungan nila ako makatakas at magawa ng panibagong visa sa tulong ng mga kapwa ko Guardians Brotherhood. Laking pasasalamat ko dahil andyan sila para umalalay sa akin. Kaya wala nang nagawa ang dati kong amo na umalis na ako sa kanya dahil nagka-visa na ako sa ibang employer. Kahit gusto niya akong singilin sa mga nagastos niya at pagkuha ko ng passport ko ay ibinigay na rin niya dahil lumapit na kami sa pulis. Dahil pag hindi niya ibinigay yon ay pwede siyang makulong. Noong nasa bagong employer na ako, Papa Dudut, doon ko naranasan ang saya. Masaya pala pag marami kang kaibigan pag nasa ibang bansa ka. Dahil kahit sino ay pwede kang humingi ng tulong. Doon ko rin napatunayan na ang Pilipino ay talagang nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. At tumaas din ang sahod ko at every month ay nakapagpapadala na ako sa aking pamilya. Isang araw ay day off ko. Pumunta ako sa isang Filipino restaurant at may nakasabayan akong babae sa isang lamesa. At unang tingin ko pa lang ay crush ko na siya. Tinanong ko siya, "Hi miss, anong pangalan mo?" Claire nga pala. Ako nga pala si Vert, taga Davao. Ikaw, taga saan ka sa atin? Taga Iloilo ako. Humaba ang kwentuhan namin, Papa Dudut, at nagkapalitan din kami ng number at Facebook account. Kaya mula noon ay walang araw na hindi kami nagtawagan at nagkumustahan. Hanggang sa nauwi sa mabuting relasyon ng pagkakaibigan namin. At madalas na rin kaming lumabas na 2 lang kami. Oo, Papa Dudut, may nangyari na sa amin. Hindi lang isang beses. Madalas pag lumalabas kami, hindi namin pinapalampas ang pagkakataon na yon at dahil doon ay nagbunga ang ginawa namin. Nang hindi namin inaakala dahil gumagamit naman siya ng gamot. Nakalimutan daw kasi niyang uminom ng 1 beses kaya nagkalaman ng tiyan niya. At ang masakla pa doon ay nasa Muslim country kami. Bawal na bawal ang ginawa namin na binuntis ko siya dahil pwede kaming makulong na 2. Kaya nagpasya na lamang kami na umuwi na lang siya pagkatapos ng kontrata niya. 2 months na lang kasi matatapos na rin ang kontrata niya.
kaya hindi pa mahahalata pag umuwi na siya. Lumipas ang 2 buwan Papadudot ay nakauwi na nga si Claire sa Maynila. Nandun kasi ang kapatid niya kaya doon muna siya habang naghihintay ng araw ng kanyang panganganak. At dumating na nga ang araw ng panganganak niya. Sobrang kaba ko noon dahil first time ko magkaroon ng baby at sa wakas ay naging daddy na ako. Habang nasa delivery room siya ay lagi kong chinachat ang kapatid niya kung kumusta na nga ba ang mag-ina ko. Kasi Papadudot hindi ako nakauwi dahil kulang ang pera ko. At buwan-buwan din ako nagpapadala sa kanya mula nung umuwi siya sa Pilipinas. Neto ngang pag-anak niya, ang laki ng nagastos ko pero okay lang. Kahit na hindi ako nakauwi, ang importante ay ligtas ang mag-ina ko. So kinabukasan ay tumawag sa akin si Claire at kinumusta ko siya at ang bata. Ang sabi ay normal daw ang pagde-deliver niya sa bata. At babae ito. At noong nakita ko ang litrato at video ng anak ko ay bigla akong napaluha. Ganito pala ang pakiramdam maging isang ama. Gusto ko siyang mayakap at makargaman lang pero hindi ko magawa dahil nasa malayo pa ako. Ang sabi ko na lang sa sarili ko ay pagbubutihin ko na lang ang trabaho para sa mag-ina ko. At pagkatapos noon Papadudot, 2 months pa lang ang baby namin ni Claire ay napagpasyahan namin na umuwi na lang sila doon sa amin para matulungan siyang mag-alaga sa anak namin. Kaya pagdating nila doon sa Davao ay sinalubong sila kaagad ng mama ko at ng mga kapatid ko. Naiiyak sila sa sobrang tuwa nang makita ang anak ko. Ako naman ay patuloy sa pagtatrabaho Papadudot at minsan ay tumatawag ako sa amin dahil gusto ko lang makita ang baby ko. At isang araw may sinabi sa akin ang asawa ko. Gusto raw niya mag-abroad muli. Ang sabi ko naman ay kaya mo na ba? Paano ang anak natin? Kaya naman daw ni mama na alagaan si Rain. At hindi na nga kami nagtalo Papadudot, pinayagan ko muli siya. 5 months pa lang ang anak namin noon ay iniwan na siya ng kanyang ina at ng aking ina na lamang ang nag-alaga sa anak namin. Ang sabi ko na lang ay sige, mabubuo rin tayo. Hinintay ko na lang na mag-birthday ang anak ko Papadudot. Saka na ako uuwi para isang gastusan na lamang. Kaya makalipas Papadudot ang 5 taon ng pagkawalay sa pamilya ko ay nakauwi na ako. Miss na miss ko na sina nanay at mga kapatid ko. Noong nasa Maynila na ako Papadudot ay may isang alaala na pumasok sa isipan ko. Si Ness. Kumusta na kaya siya? Ilang taon na kasi kaming hindi nag-uusap at wala na kaming kontak. At noong lumapag na ang eroplano sa Davao ay sinalubong kagad ako ng mga kapatid at ng mama ko. Karga-karga niya ang anak ko. Dali-dali silang tumakbo papunta sa akin at niyakap nila akong lahat. At ang anak ko naman ay napatingin lang sa akin. Hindi nga niya ako kilala dahil noong kukunin ko na sana kay mama ang anak ko ay umaayaw siya. Pero okay lang, at least ay nakita ko na siya at nayakap. Kinabukasan, birthday niya noong pinaghandaan ko yon. Yung mama niya ay hindi naman nagparamdam mula noong nakalipad na papunta ng Saudi. Pero okay na rin, at least nasa akin naman ang anak ko. Ilang araw ang lumipas ay nagkita kami ng kaibigan namin ni Ness dati. May asawa na raw si Ness pero sa ibang lalaki at hindi doon sa lalaking pinagpalit niya sa akin. Ang sabi ko ay mabuti naman at may kanya-kanya na rin kaming buhay. At sa pag-uwi ko nga Papadudot ay may isang babae na nag-message sa akin sa Facebook. Noong una hindi ko kilala pero noong sinabi na niya lahat kung sino siya at mga pamilya niya ay doon ko na siya nakilala. Si Mikay ang kababata ko at halos 2 dekada rin kaming hindi nagkikita at nag-uusap. May anak na rin siyang lalaki. Mas nauna siyang mag-asawa kaysa sa akin pero patay na raw ang asawa niya sa sakit na heart attack. Kaya niya pala ako hinahanap dahil hindi na naging maganda ang kalagayan ng ina niya at gusto ng mama niya na makita muna kami bago siya managutan ng hininga. Kaya agad na kaming tumungo doon at pagdating namin sa bahay nila ay hirap na siyang magsalita. Pero nakikita mo sa mata niya na masaya siya. Ilang araw ang lumipas ay wala na nga siya. Sobrang iyak ng nanay ko noon dahil ilang dekada rin silang hindi nagkita. Sobrang close kasi sila noong bata pa kami ni Mikay at daig mo pang magkakapatid kung titignan.
Kaya sa pangyayaring yon ay umuwi kaagad si Mikay mula sa Kuwait para man lang makita ang mama niya kahit sa huling pagkakataon. Noong dumating siya ay nasa gilid lamang ako. Noong nakita ko siya ay ang laki ng pinagbago niya, gumanda siya lalo. Kaya hindi ko na lang siya tinawag baka kasi hindi ako pansinin. Pero laking gulat ko na lamang nang biglang manapak sa bato ko si Mikay at noong nagkaharap kami ay hindi ako makatitig sa kanya. Kaya una siyang nagsalita. "Oy Vert, kumusta ka na?" "Eto, okay lang. Kakarating ko lang din nung nakaraang buwan galing sa Bahrain." "Siya nga pala, kondolensa." Salamat din at nandito ka." "Ano ka ba, sobrang close kaya natin nung bata pa tayo. Sino ba naman ako para hindi ka damayan sa sitwasyon na ito? Kahit may kasalanan ka sa akin pero okay lang. Saka na kita sisingilin pagkatapos ng libing ng mama mo." Biro ko. Pagkatapos ng libing ng mama niya ay nag-usap kaming dalawa ni Mikay ng masinsinan. Binalik ko ang dating kami noong bata pa kami. "Ano Mikay, ligo tayo?" "Saan naman?" "Doon sa ilog, sa dating liguan natin noong bata pa tayo." "Sige ba?" Pumunta nga kami doon, Papa Dudut, sakay ng aking motorsiklo. Pagdating namin doon ay naligo kami at para kaming mga bata na nagtampisaw. Kaya hindi ko na rin pinalagpas ang pagkakataon na niligawan ko siya at hindi nga nagtagal ay naging kami na rin. At bago siya umalis papunta sa Qatar, nito lang taon na ito ay namanhikan muna ako sa kanya sa pamilya niya na patunay na mahal ko ang kapatid nila. Sa ngayon, Papa Dudut, ay pansamantalang dito pa ako ngayon sa Davao dahil pagkatapos ng pandemyang ito ay aalis na rin ako papunta sa ibang bansa. Sana'y mabasa niyo tong liham ko na ito bago man lang ako makapunta sa ibang bansa. At sana rin po ay napulutan din ito ng aral ng inyong mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang po, and more power and God bless. Nagpapasalamat, Vert.